Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, subalit walang ibang palatandaang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog, kasama ng mga lalaki ng lahing ito, at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon sa paghuhukom. Babangon ang mga lalaking taga-Ninive kasama ng saling lahing ito, at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas, at dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Magandang araw mga kapatid. Miyerkules po para sa unang linggo ng Kwaresma. Ang narinig po nating ebanghelyo ay tungkol kay Jonas na sabi ng ating Panginoon, walang ipapakitang tanda maliban sa tanda na ibinigay ni Jonas. Para po sa ating kaalaman, si Jonas po ay isang propeta na nag-warning, umikot siya sa buong Ninive at winarningan niya na magbago na ang mga taga-Ninive. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay nagbago nga ang mga taga-Ninive. Walang ipinakitang anumang tanda. Nagbago agad sila. At ito po ay nangyayari sa ating buhay kung minsan na para tayo maniwala, hinahamon natin ang Diyos. Diyos ko, magbigay ka nga sa akin ng tanda, mga kung ano-anong palatandaan. Sabi nga ng ating Panginoon, mga lahing, may term siyang ginamit. At hindi tayo bibigyan ng tanda kung tayo yung naghahanap ng tanda. Ang maganda dito ay ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng pangyayari. Maibahagi ko lang yung nangyari doon sa aking kuya, kamakailan lamang. Sila po ay nagta-travel ng Manila to Mindoro na nakamotor lang silang mag-asawa. Nung mga panahon na yun ay malapit ng manipis na yung gulong niya sa harap. Ang motor po niya ay PCX 160, medyo mabilis-bilis po yun. Tumatakbo daw siya ng 190, 100, 110, ganyan yung takbo niya. Kasi long drive yan, talagang paspasan yan. Pero nung pagtapat po nila, nandito na sila sa Mindoro, pagtapat nila sa may bandang Sablayan, Occidental Mindoro, ay hindi niya malaman kung bakit nagbaba siya, mga 50-60 na lang yung andar. At nung maya-maya pa, sumabog yung gulong niya sa harap. Kung ang hindi siya nagminor, sigurado may paglalagyan silang mag-asawa. Ay sa bilis nung 190, 100 o 100 plus, sasabugan ka ng gulong, ay talagang gugulong ka. O kaya kung yun ay nangyari sa bandang EDSA, yung kasarapan ng takbo, ay may paglalagyan ka rin talaga. Pero dala ng awa at biyaya ng Panginoon ay parang may nagdidikta sa kanya na mag-minor ka. At yun nga yung ginawa niya, dun na sa part na yun sumabog yung gulong. At ang maganda dito at nakakapangilabot na pangyayari, may tumulong sa kanila. At yung tumulong sa kanila, yung kuya ko kasi ay panatiko ng Nazareno yan. Lagi yan nagsisimba tuwing Biyernes sa Quiapo. Yung tumulong sa kanila, ang apelyido, Nazareno, talagang nagparamdam ang Panginoon na kahit saan, kahit anong parte ng buhay, kasama natin ang Panginoon. Kasi minsan, kapag sa blessing, dumarating sa atin ang mga blessing, doon lang natin nararamdaman ang pagpapala ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan kahit sa sakuna, kahit sa mga peligro ng buhay, kasama natin ang Panginoon at dapat nating makita yun. Huwag na tayong maghangad ng mga tanda kusang ibibigay ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Yun na yung sapat na tanda. Tayo'y mahal na mahal ng Panginoon. Huwag na nating intayin ang ano pang palatandaan. Sapat na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay dahil tayo'y mahal ng Panginoon. Yun yung pinakamagandang tanda. Ang pagmamahal na ginagabayan tayo lagi ng Panginoon. Life is beautiful. God bless us all.